And RDB is my one way of reaching this para matupad sa kanila yung ating gustong mangyari. Ngayon, naging engineer sila. Eh di, graduate, nakapasok ng magandang trabaho, o nagkaroon ng sariling construction company, at least, yung nagpaaral sa sarili niya, siya na. Diba? At nakakatulong. One way, one thing, sabi ko nga, ang mga produkto ng RDB, sabi ko nga sa mga kalaban ko sa barangay, nakalagay, Certificate of Burol at Living at Cremation. Free! Free! Ano ba ang counter ko ron? Pwede ba yung mga senior natin na wag muna natin ilibing? Pwede ba bigyan muna natin ng pampahaba ng buhay? Pwede bang introduce natin ang mga produkto ng RDB sa kanila para lumakas ang katawan nila, humaba ang buhay? Pwede bang tsaka na yung living na yan? Eh kayo binibigay yung living cremation. Ngayon pa lang eh. Kaya yung mga senior ko ron, palakpakan. Palakpakan. Kalimutan muna natin yung living. Alam na natin, ang kamatay, Hebrews 9:27, it is appointed for a man to die once, and after that judgment. Ang tinakda na ng Diyos, ang tao ay mamamatay, minsan lamang, pagkatapos na rose, Judgment. paghuhukom, di ba? Pero kamukha namin, 72, 73. Eh mukha ko pa kami 72 at saka 72. Hindi, di ba? Oh, bakit? Eh nagpaparte kami ng mga produkto natin eh. Di ba? Yung anak ko may cancer. O, yung pruta, ano yun? Prutasil. Prutasil. O, nakakatulong sa kanya, magpalakas. Diba? Kalimutan muna natin yung kamatayan. 58 na po kayo? 55. O, eh gusto niya na ba yung ataon? Ayaw pa, di ba? Ayaw pa. Doktor, kailangan humaba muna ang buhay, di ba? Oh, kinukwento ko sa kay brother. Involved din ako sa networking noon. No? Yung stem cell. Ang mga kliyente ko, hospital, 3 hospital ang malalaki sa Cavite. Ang nire-reseta nila yun ang stem cell ko. Ang nangyari lang, napeke doon sa source sa Malaysia. Kanya nahinto. Di ba? Eh kung hindi, tuloy-tuloy pa yun. Pero ito, sa RDB, may mga produkto na magpapahaba ng buhay sa atin. Okay? Yung business side, secondary lang yun. But ang primary, humaba ang buhay natin. Totoo hindi? Totoo. Pagka lalapit tayo sa ating mga gusto nating tulungan, hindi muna i-set yung business side. Yun muna ang benefit ng produkto. Sabi ko nga sa kanila, pag ginamit niyo ang produkto namin, yung mga tuli, hindi nyo na kailangan magpatuli. Hindi masupot. Ha? Hindi masupot. Hindi nyo na kailangan niya dahil magkakaanak din kayo. Di ba? Joke. So makikita natin, mahalin natin ang ating sarili. Ano sabi niya? Mahalin mo ang kapwa mo na gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So ano lumalabas doon? Sino yon? Others. Yung others. Love one another as you love yourself. Para sabi nga ng isa, may nagtanong sa Panginoon. Panginoon, nagawa ko na lahat. Ang dapat kong gawin. Ano po ba ang dapat kong gawin? Maganda. Ibenta mo. Ang gospel yan, nababa, napapakinggan nyo sa misa, no? Ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian. Ibigay mo kanino? Sa ibang tao. At pag naibigay mo, saka sumunod sa akin. Okay? Ano sabi? Mahalin mo ang kapwa mo. Sabi nga ng Panginoon sa Kristo, no, sa John 17, nananalangin siya, Ama, ikaw at ako ay iisa. Gaya nila na kaisa natin. Kung ang Diyos Ama, mahal ang Diyos Anak, kailangan matuto rin tayo magmahalan sa bawat isa. Love one another
as you love yourself. See? So makikita natin dito sa panang Hotelaya, Otiala. ang kanyang mission and vision is to help others to earn a living. Bakit? From the beginning, yun ang gusto sa atin ng Diyos eh. Nasira lang dahil sa kasalanan eh, di ba? At may binalik naman ng Diyos sa pamamagitan ng bayang Israel. At ngayon ay bayan nating Pilipinas.